Isa na namang panibagong kabanata sa larangan ng palakasan ang nagbukas ngayong araw. We are welcoming you to a brand new era of sports dito sa S&A. Mga kapamilya, sabay-sabay tayo sumaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino. At sa pagbabalik namin dito sa Phil Sports Arena sa lungsod ng Pasig, nagpapatuloy din ang umatikabong aksyon sa Shakey's B-League Season 13 Collegiate Conference. Kanina sa ating unang match, nagtagumpay ang NU kontra sa UP 3-1 at ngayon naman maghaharap ang University of Santo Tomas Tigresses at ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Ang lahat ng ito ay napapanood ng live sa S&A, sa S&A HD, sa Sky Cable Channel 166, and we are also seen all over the world sa pamamagitan ng The Filipino Channel at via live streaming din po sa sports.abs-cbn.com. Mabuhay Pilipinas! Ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas, at makasama natin muli sa ating panel of large ang team captain ng Pocari Sweat na nag-champion sa Open Conference, Michelle Gumabaw, at syempre ang napakagandang binibini na si Janine Choi. Hi girls! Hello! Medyo all Lasal panel tayo ngayon, kaya lang Michelle, naka-yellow tayo. Team UST ka ba, Anton? Well, sigurado ko, Michelle, na maraming Team UST na nakatutok ngayon sapagkat maski out na sila of contention sa semifinals, they will try to play the spoilers role. Tsaka alam natin na kahit anong game na hinaharap ng UST, they may be down, they may be up, but they give it their best. And nakakatuwang panoorin isa sa mga team na katulad nila dahil today they have nothing to lose, Anton. So talagang mag-all out itong koponan ng UST. Ngayon, Janine, napag-usapan namin ni Michelle ang UST. What about Ateneo? May chance pa sila na makapasok sa semis? Actually, Anton, sa totoo lang, nasa critical na kalagayan ngayon ng Ateneo Lady Eagles because they need to win this match. If not, they need to win their game against FU. Tapos kailangan pa nilang magdasal na sana may mag-tie sa team standings nila. And speaking of the team standings, Michelle, ano ba naging epekto ng pagkapanalo ng NU kanina kontra sa UP? Well, syempre dahil panalo na ang NU kanina, Anton, advance na sila kagad sa semifinals. So talagang secured na ang kanilang posisyon sa semifinals. Although natalo ang UP, meron pa rin naman silang tsansa. Ang isa lang sa mga koponan na out for the semifinal contention is UST. So lahat from Ateneo, San Sebastian, UP, and FEU, they still have a shot in claiming that 3 positions dahil yung isang posisyon na punta na sa NU. So number 1 ngayon ng NU, followed by FEU, UP, San Sebastian, Ateneo, and UST are the bottom 2 teams right now na mapapanood po natin ngayon. Mamaya po yan, lalaban na po sila. And kung sino po manalo, syempre ang Ateneo, pag nanalo po sila, mas malaki ang chance nila makapasok. If natalo, meron pa namang hope para makapasok sa semifinal. Oh, sa isang playoff. Ngayon naman ang UST, maglalaro sila sa kanilang huling match dito sa quarterfinal round. Ang Ateneo naman, kung sakaling mananalo sila ngayong araw, kailangan din nilang manalo sa Miyerkules kontra sa FEU. Now girls, syempre, one of the things that's making everything exciting dito sa Shakey's V-League ay yung chance na mapanood ng mga future stars sa volleyball. Meron tayong mga guest players na napanood katulad na lamang ni Ea Laure ng UST at syempre, ang kanyang high school teammate, ang kanilang setter na si Maji Mangulabnan. Tama ka dyan, Anton. Mas kilalanin pa natin ang isang guest player kasama ni Ea na si Maggie. Panoorin natin ito. Wala sa edad ang labanan sa court. Patunay dyan ang UST guest player na si Maji Mangulabnan na nagpapakitang gilas na sa Collegiate Conference kahit nasa high school pa lang siya. Nung lumaban sila kontra sa UP. Mula Lipa, Batangas, pamilya ng mga atleta ang pinagmulan ni Maji. Hindi rin siya ang natatanging Mangulabnan na gumawa ng pangalan sa Collegiate League. Yung mga kapatid ko rin po, kasi volleyball sila sa Lipa. Medyo nakakainggit nung bata ko kasi naglalaro sila tapos ako wala lang, ganyan. So parang na-pursue ko rin yung sarili ko, parang na-push ko yung sarili ko na maglalaro din ako. 3 straight points para sa Lady Tamaraws. Laure off speed yun. Regina Mangulabnan. Hinirang na best setter si Maji sa V-League National Battle of Champions. Kasama ang kapwa UST guest player na si Ea Laure. Para kay Maji, bawas pressure din na dalawa silang high school players sa team. Masaya naman po kami magkasama, lalo na pagdating sa loob ng court kasi may connections po na nangyayari sa amin. Talagang ine-ensayo po namin, pinagsasagaan po namin para mapakita sa tao na kaya namin.
Pero sa kanyang murang edad, malinaw na kay Maggie ang kahalagahan ng pagbabalanse ng pag-aaral at pagiging atleta. Plano niyang kumuha ng kursong speech pathology sa UST. Kailangan mong i-give yung best mo sa lahat ng kahit na ginagawa mo. Training is training, parang school is school. Kailangan alam natin yung pagkakaiba ng student is a student, athlete is an athlete. Seryosong atleta man sa court, kilalang masayahin at makulit na teammate si Maggie sa labas ng practice at games. Ako po yung tao na mabilis na ma-curious sa isang bagay. Na once na parang pag sinabi mo, tapos babawiin mo, hindi po kayo natitigilan at di niyo po sasabihin sa akin. Kasulukuyang kasama si Maggie sa top setters ng liga. Pero kay Maggie, nag-uumpisa pa lang ang kanyang journey sa siguradong makulay na volleyball career na naghihintay sa kanya. You know, Anton and Michelle, I really believe that Maggie and Aya are both such lucky people because they get to play in such a prestigious league even if they are still high school students. Ibang klaseng galing talaga ang pinakita ng dalawang high school players. So the future is looking very bright para sa University of Santo Tomas, Michelle. Kaya nga gusto ng mga coaches katulad ni Coach Kung Fu na talagang mag-transition itong mga talented high school players niya into college para maging one big happy family itong Lady Tigresses. Oo nga mga kapamilya, at speaking of one big happy family, nag-evolve na ang ating sports division dito. SNA na tayo. At Janine, tayo talaga ay sumasaludo sa lahat ng mga Pilipinong atleta na talagang nagpapamalas ng galing every single time they step on the court. Tama ka dyan, Anton. So mga kapamilya, you want to stay connected, so make sure you tweet us at ABS-CBN Sports and also use the hashtag SVL on ABS-CBN for your Twitter comments and questions. At para naman sa mga wala sa kanilang tahanan, huwag kayong mag-alala kasi pwede nyo pa rin kaming makatch via live stream. Just log on to www.sports.abs-cbn.com/livestream/VLeague. Alam mo, Anton, meron tayong bagong feature dito sa V-League kung saan ito ang tinatawag na Ronda Cam. Kanina nga, meron na tayong bagong makeup artist, si Pia. Yan, si Pia Docanes na anak ng ating chief statistician na si Pong Docanes. Napakakulit. At best friend na ng ating kasamang si Michelle Gumabaw. Sobrang close namin. Binigyan niya kasi kami ni Janine, di ba? Talagang napakabibong bata, grabe. Hindi lang kayong dalawa, maski ako. Kaya naman, tingnan mo naman. Kaya naman mga kapamilya, manatili po kayo nakatutok dito lang sa S&A para sa pagpapatuloy ng Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference. Nagbabalik po ang Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference Quarterfinals dito sa S&A. Pinabati namin kayo muli mula dito sa Phil Sports Arena sa lungsod ng Pasig, where we have arrived at quarterfinals match number 7 kung saan magtatapat ang Ateneo at ang UST. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Anton Rojas kasama si Michelle Gumabaw at matindingang magiging bakbakan sa pagitan ng UST at ang Ateneo. Michelle, sapagkat UST, nothing to lose. They want to play the spoilers role. Ang Ateneo naman, fighting for survival. Kailangan nila yung bawat game na haharapin nila. Starting with UST right now, Anton. And malaking bagay yung momentum na kailangan ng Ateneo if they will push themselves into their upcoming games. Dahil talagang kailangan nila ang bawat game ngayon importante para sa kanila if they want a playoff game to enter the semifinals. Alam naman natin, Michelle, na hindi full force ang dalawang kupunan na ito. But let's compare the numbers pagdating sa dalawang kupunan na ito sa ating tail of the tape. No, nakikita niyo po ang statistics ng bawat koponan ngayon ng Tigresses at ang Lady Eagles. Halos magkadikit lang po sila sa ating mga scoring skills katulad ng spike and blocking. Pero syempre, maangat ang Lady Eagles pagdating sa aces. Siguro dahil na rin sa reception efficiency ng Lady Tigresses. Nakikita natin kung gaano kalayo ang reception efficiency ng dalawang koponan. 30.47 and 20.74. Matindi talaga ang aces na pinapakawalan ng Lady Eagles per set and per game. Kaya kailangan patindihan pa ng Tigresses ang kanilang mga reception para sa larong ito. Sapagkat numero 1 sa liga ang Ateneo pagdating sa reception efficiency. Kaya lang, Michelle, natalo ang Ateneo sa kanilang huling bakbakan, which was, of course, against their neighboring school, ang University of the Philippines. Natalo sila noong Sabado despite taking 1 set.
Yung isang set na yon, Anton, very convincing yung score dahil 25-14 ang naging score na yon. Pero tatlong set pa rin ang nakuha ng UP, kaya naman nakuha nila ang buong laro. Ang naging deciding factor, Anton, ng larong ito is the errors that Ateneo really committed. Dahil kung nakikita natin, oo, lamang ang Ateneo sa spiking at sa service aces, pero ando naman ang blocking ng UP. At yung 34 na errors na pinakawa ng Ateneo, malaking bagay yon sa turning point ng laro dahil mataas yung score nila, pumapalo sila, nag-service ace sila, pero iba pa rin yung nag-error sila patuloy dahil nakakawala ng confidence talaga yon para sa isang koponan. At siguro, nag-error sila kasi nag-a-adjust pa rin sila. Meron sila mga manlalaro na dati off the bench, ngayon starter na para kay Coach Ty Bundet. Nabanggit ko nga kanina, maraming nawala dito sa koponan ng Ateneo. Wala na si Amy Ahumiro, wala na si Eliza Valdez, na-injure si Joanna Maragino, di nakapaglaro dito sa conference nito. Pero meron din namang mga nagsa-step up katulad na lamang ni Bea De Leon at syempre ang nagbabalik na si Michelle Morente. Itong dalawang player na ito, Anton, talagang malaki ang ginawa nilang papel nung nakaraang game versus UP. 15 points for the both of them and Michelle Morente with 10 kills and 5 aces. Siguro andun yung statistics ng Ateneo Aces galing kay Michelle Morente. Nakita naman natin yung average nila. Although may nawala, syempre, may magsa-step up talaga. Lalo na for this young team na meron si Coach Ty for this season. At hindi talaga nauubusan ng enerhiya itong si Michelle Morente. Kaya naman balikan natin si Janine Choi who spoke with Michelle Morente and this should be a very entertaining interview. Let's watch this. Anton at Michelle, kasama ko ngayon ang kapitana ng Ateneo Lady Eagles na si Michelle Morente. So Michelle, during your last game, you lost against the UP Lady Maroons. So paano ba kayo nagkulang at saan kayo nagkapos? Feeling ko sa communication din and sa confidence namin. As you can see naman, UP did really good with blocking, depensa, spiking. So feeling ko nawala yung confidence namin as a team. And today you're going up against the UST Tigresses. So what do you think is gonna be your advantage? Lalong-lalo na at kulang at hindi buo yung lineup nila. Siguro, wala namang advantage kasi we're a new team din naman. So we're just gonna try to give them a good fight today. So yeah. Maraming salamat, Michelle. Balik sa inyo, Anton at Michelle. Well, nandun pa rin naman yung patented smile ni Michelle Morente pero hindi siya kasing bibo nung nakaraang interview kasi mukhang all business na itong Ateneo kasi nga kailangan nila manalo ngayong araw. Siyempre, all business na yan dahil seryosong-seryoso na yung buong koponan ni Coach Ty for today dahil kailangan talaga nila manalo, Anton. Kaya naman pagpasok pa lang, interview pa lang, talagang game face on na itong koponan ng Ateneo Lady Eagles. And one of the toughest things to one of the toughest challenges to face sa isang tournament is to face a team with nothing to lose. And that's what they have tonight against UST na natalo sa kanilang huling laban kontra sa San Sebastian. 4 straight losses itong koponan ng UST. Pero syempre, sabi nga nila, a wounded tiger, a wounded tigress has nothing to lose. And talagang gusto nila ipakita na kaya nilang tumayo on their own despite having losses in their lineup as of now. That 4-setter game versus San Sebastian, Anton, kung napanood natin yung game na yon, kaya naman ng UST humabol, kaya nila lumamang, but ang naging problema nila is really consistency all throughout their game. Nakita naman natin yung pagkapanalo ng San Sebastian, mas mataas ang spikes, mas mataas ang service aces, and yung errors, pantay naman sila. It was just really the consistency of UST all throughout the game. Nahahabol sila, papalamang ulit sila. So that seesaw effect all throughout the game, yun yung naka-apekto talaga sa performance itong buong squad or buong team ng Lady Tigresses. And speaking of consistency, it's also the consistency of the players na ginagamit ni Coach Kung Fu kasi nga, minsan may mga laban na nandyan si Ria Meneses, minsan wala. Minsan nandyan naman si EJ Laure, minsan wala. Pero all throughout the Collegiate Conference, nariyan ang kapatid ni EJ na si Ea Laure. Anton, itong high school player na talagang magpapakita sa atin ng huling laro niya for our Shakey's Collegiate Conference today. Isa sa mga highest scorer and most consistent players ng Tigresses all throughout this season. Andyan si Ate or wala si Ate. Talagang si Ea Laure, she has been consistent all throughout. Also her other guest player na si Maggie Mangalubnan. Talagang iba yung naging laro at experience na nakuha ng dalawang players na ito dito sa ating Collegiate Conference. Tunay na pinatunayan ni Ea Laure na kaya niya makipagsabayan sa mga collegiate players
dito sa ating bansa. At kanina nakausap din ni Janine Choi, si Ea Laure. Pakinggan natin to. Anton at Michelle, kasama ko naman ngayon ang guest player ng UST Tigresses na si Ea Laure. So Ea, ano bang masasabi mo sa stint mo as a guest player for UST? Siyempre po, masaya kasi kahit pa paano nakasama ko din po yung mga ates ko po na siyempre naging dream ko rin po sila makasama and yung experience ko din po na nagamit ko. And as a guest player din po, yung bonding din po kasama sila ate. So ano naman sa palagay mo yung biggest learning na natutunan nyo ni Maggie sa buong season na to na sa tingin mo magagamit nyo sa upcoming UAAP 79 high school tournament? Siyempre, unang-una po dun yung skills na ginagawa po namin sa training and yung leadership po na natutunan namin from dito po sa V-League na pwede po naming ma-apply sa UAAP 79 po. Maraming salamat, Ea, at good luck mamaya. Balik sa inyo, Anton at Michelle. Michelle, ibang klase talaga itong si Ea Laure. Marami nang napanalunan na individual awards bilang high school player. Nag-best setter na yan, best scorer, at nag-champion pa kasama ang kanyang ate noong UAAP Season 76. At ngayon, dahil sa kanyang pinakitang performance dito sa Shakey's V-League Collegiate Conference, masasabi ko, Anton, isa sa mga crowd favorite itong si Ea Laure dahil hindi lang siya mahusay na manlalaro, mahusay din siya na leader. And having such a young age, iba yung nadadala niyang impact sa kanyang team for this season. Nako, Michelle, we have so much to talk about dito sa laban na to sa pagitan ng UST at Ateneo. Kaya naman, pwede rin kayo makisali sa aming usapan ni Michelle at ni Janine. I-tweet nyo lang kami gamitin na hashtag SBL on ABS-CBN and tag us also at ABS-CBN Sports. You are watching the Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference dito sa bagong tahanan ng sports, ang SNA. We are also seen on SNA HD Sky Cable Channel 166. At syempre, huwag natin kalimutan ang nagpapatugtog dito sa Phil Sports Arena, si DJ Jams, na kasama rin natin. Michelle, meron ka bang prediction dito sa bakbakan na to? UST, will they play the role of spoiler or will Ateneo stay alive? Siyempre, Anton, just like every other game, itong dalawang koponan na napapasok dito sa volleyball court natin, talagang ibibigay nila yung best nila. UST, syempre, they want to end their season with a win despite their 4 losses in the past. And syempre, Ateneo wants to keep their team alive in this season. So, Anton, for me, I know I'm gonna expect a good game. Alam kong itong dalawang koponan na to, ibibigay nila yung best nila, papakitaan nila tayo ng magandang game at mag-e-enjoy talaga tayong lahat. At mukhang nag-enjoy ang ating kasamang si Janine Choi. Hindi na nagwa-warm up kasama nga manlalaro. Nagsisilbi na rin bilang isa sa mga members ng ating production team. Ayun po si DJ Jams as you are watching this live on SNA. Mga kapamilya, tumutok lang kayo dito kung saan kami ay sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino. Presenting our officials for this match. First referee, Mr. Bob Malenov, National Referee. Second referee, Mr. Fernando Velarde, National Referee. Let's now call on the starters for the Golden Tigresses of the University of Santo Tomas. Let's start off with the team captain, number 15, Ria Meneses. Jersey number 5, Carla Sandoval. Number 6, guest player, Maggie Mangulabnan. Jersey number 8, guest player, Ejia Ea Laure. Number 14, Christine Francisco. And jersey number 18, Caitlin Beray. With starting libero, number 11, Patricia Rasmo. And head coach, Mr. Emilio Kungfu Reyes. Let's now meet the starting lineup for the Lady Eagles of the Ateneo de Manila University. Let's start off with the team captain, number 3, Michelle Catherine Morente. Jersey number 5, Pauline Marie Gaston. Number 8, Isabel Beatriz Bea de Leon. Jersey number 9, Ana Lorin Copico. Number 12, Julia Melissa Gia Morado.
And number 18, Cassandra Marie Kim Hikiliana. With starting libero, number 7, Maria Giselle Jessica Tan. And head coach, Mr. Anasorn Tai Bundit. This is day 4 of the quarterfinals for the Shakey's V-League 13th season collegiate conference. Good luck to both teams. Ang ika-4 na araw ng quarterfinal round sa Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference at ang ika-7 match dito sa yugto, sa puntong ito ng ating collegiate conference. And we see the big names on your screens, mga starters ng bawat koponan. Ponggay Gaston, nagnanais na magkaroon ng mas malupit na performance ngayong araw. At syempre, ito ang last dance, ika nga, ng UST Girls MVP na si Ea Laure. Ana Gopico, it's great to see her back on the volleyball court. Warming up para sa UAP Season 79. Speaking of UAP Season 79, magsisimula na September 13. And we are, September 3, excuse me, and we are officially underway. Morente, masyado malakas yung kanyang palo. Excited ka na ba, Anton, sa paparating na UAAP? Ako, sobrang excited na ako kasi maraming mga storylines. Katulad na lamang ng huling playing year ng King Archer na si Jeron Teng nakasama sa video ng SNA. Kasi nga, di ba, merong linunch na video ng SNA. May kita po niyo yan sa Twitter account ng @ABS-CBN Sports. Merong mga piling atleta, gaya na lamang ni Gretzel Soltones, URCC Light Heavyweight Champion Chris Hoffman, 1FC Heavyweight Champion Brandon The Truth Vera, at syempre kasama na rin doon si Jeron Teng. Si Anton Rojas wala. Bakit? Hindi naman ako atleta eh. Sa behind the scenes tayo. Bilang mga commentator. Ito si Majib Mangulabnan. Ball is out. 2-all. Reception error from the part of UST. Talagang trinay ni Majib magawa ng paraan yun. But one of the struggles, constant struggles, Anton, ng UST is really their reception. Yeah, that's what you were mentioning earlier sa ating usapan sa pregame as we see Ea Laure go for a drop shot. Now, you were able to watch Ea Laure throughout this collegiate conference. Michelle, para sa'yo, sa dami ng kanyang skills and abilities, what stands out for you? For me, it's really her leadership. Kung gaano siya ka-vocal sa loob, na kung paano niya i-hype up yung mga teammates niya. Kasi usually, Anton, if you're a high school player, tapos naglalaro ka sa isang collegiate conference, ikaw yung tahimik, ikaw yung susunod na lang. Pero not this girl. Ea Laure, she's always vocal. She always tells her teammates na, guys, tara, lagi niyang pinipilit na gumawa pa sila ng mas higit pa sa kaya nila. So talagang isa siya sa mga leaders na nakikita mo on and off the court for UST. Kahanga-hanga talaga ang nagagawa nitong si Ea Laure para sa kanyang koponan. We can only imagine the type of level she will be at once she finally reaches the collegiate level. Pero matagal pa yun, UAP Season 80 pa. Ponggay Gaston. Ngayon, ang pinaghahandaan niya, Season 79, sa Girls Division pa rin. Next shot, UST. Majib Mangulabnan, coming from a family of volleyball players. Si Vince Mangulabnan, champion player sa NU. Siyempre, si Hannah Mangulabnan, naglaro para sa UP. Okay, balikan muna natin si Janine Choi. Janine? Laure down the line. Okay, we're experiencing some technical difficulties. Babalikan namin si Janine mamaya para mapakinggan ang kanyang unang report. Sa puntong ito, lamang ang Ateneo 5-4. You're watching the Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference live dito sa SNA. Samantala, quick attack para kay Meneses. Sarado ang pintuan. Ball touch. And a lucky break there para kay Caitlin Viray. Palabas na yung bola na yan, Anton. But saktong-sakto, sumaba yung blockers ng Ateneo nakakuha. Si Caitlin Viray ng check ball. Ito yung kapanan ng UST. Hindi sila laging palakasan. Pero natututo na sila kung paano mag-adjust. Katulad ni Ea Laure. Dati,
pagsimula ng Shakey's V-League, talagang puro palo siya, palo. Ngayon, nakikita mo na siya mag-drop shot, mag-roll shot. Talagang matutunan na niya kung paano mag-placing ng bola like a mature player. Kasi nga, ibang level na ng kompetisyon ang kanyang ikinakaharap dito sa Collegiate Conference. Okay, handa na si Janine Choi. Let's go back to her. Janine? Anton at Michelle, kanina pumasok ako sa loob ng dugout ng Ateneo Lady Eagles at masayang-masaya akong sinalubong ni Gia Morado. Sinabi niya, Janine, guess what? I actually had beef sinigang today. Para sa mga di nakakaalam, isa sa mga pinaka-paboritong kainin ni Gia ay ang sinigang na baka. Ang iba pa sa mga paborito niya ay ang paglaro ng gitar. Tandang-tanda niya pa nga noong bata pa siya ay tinuruan siya ng kanyang ama, pero napakaliit pa raw ng fingers niya noon, kaya naman hindi niya maabot ang strings ng gitara. Kaya ukulele na lang ang ibinigay sa kanya. Ang iba pa sa mga gustong-gustong ginagawa ni Gia ay ang pagbabasa ng libro at ang panunood ng TV series tulad na lamang ng White Collar, Orphan Black Apron. Balik sa inyo, Anton at Michelle. Wow, maraming salamat, Janine, at naibalita mo sa amin yan. I want to hear Gia play the ukulele sa UAP Jam ni Janina Chan. Pero ako yung pinakaunang na feature dyan na nagpa-play ng ukulele. Magaling ka mag-play ng ukulele. Ako wala akong alam sa mga string. Actually, in all instruments. Talagang pang-sports lang siguro talaga ako. Pero marunong naman ako kumapa ng piano at ng guitar kahit konti. Tsaka Pero, magaling ka sumayaw. ay, oo. Hindi, joke lang. Ayoko, pasampulin mo lang ako. Hindi ako marunong sumayaw, hindi ako marunong kumanta. I'm very sorry, everybody. Hindi po totoo yan. Nakita ko na si Michelle gumabaw. Mahilig sumayaw yan. First technical Samantala, timeout. Ateneo leads Ateneo UST as we head to this UST technical 7. timeout, 8-7. Nagbabalik po ang Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference live dito sa Field Sports Arena sa lungsod ng Pasig as we see our fans from UST and Ateneo. Shakey's Fun Family Pizza. You're watching this on SNA and on SNA HD sa Sky Cable Channel 166. At patuloy po kaming sumasaludo sa pusong palaban ng lahing End of the Pilipino. At first ngayon, technical timeout. mga atleta sa larangan ng volleyball ang nagpapasiklaban dito. And mainit ang ating simula. Serving, Ateneo lamang ng Kim 1 puntos Hegeliana. lamang kontra sa UST. Morado, tossing it up para kay Gopico. Sumobra lang ng konti. Nakulangan si Gopico dun sa kanyang wrist. So, kailangan talaga, pag ikaw, lalo na sa mga open spiker at middle blocker, actually sa lahat ng mga spikers ng volleyball, Serving, kailangan team importante captain, talaga yung Rhea pagbaba ng Meneses. kanilang wrist. Dahil kung hindi, syempre, ilan meters lang yung court natin, talaga may possibility na talagang lumabas siya sa court. Ea Laure. How about that hit? Kaya lang, sumobra. Puntos para sa Ateneo. Saan naman nagkulang si EJ doon? Or anong adjustment ang kailangan niya gawin? Kulang ba sa wrist action? Meron namang wrist action na si Serving, Ea Laure. Lagi. Pero yung pagtama sa net siguro, Anton, yun yung naging factor kaya lumabas siya. Konting-konti lang naman yung pag-outside ng kanyang bola. Pero ito si Ea Laure, mapa-frontline, mapa-backline. Talagang lagi siyang sinesatan ni Mangulabnan. Kaya yung connection nila talagang kitang-kita mo in each and every set. Rose was watching all the way from Serving, Pampanga. Ito Caitlin namang si Piray. Bea is watching all the way from Cainta. Ito namang si Riza Buenaflor. The long wait is over. Go Ateneo, one big fight. finds spot. Happy lang at heart strong. May 10 hashtag to 9 maayos buhay, in favor Lady of Eagles. Ateneo. Ito palang katabi ko na si Michelle Gumabaw. Ngayon lang narinig yung one big fight. Gia Morado. Ng NU? Ang lakas ng tawa ko kanina. Ngayon pa lang talaga siya narinig. Seryoso? Kasi sa dami kong kinover ng mga NU games this Shakey's V-League season at sa mga napanood kong game ng NU, Anton, I promise, hindi ko po nakita yung one big fight. Kanina lang. Well, kanina, Gia Morado. isang malaking kagat ang nagawa ng NU Bulldogs, Lady Bulldogs, kasi nga sila ay nanalo kontra sa UP. Winalis down the nila line. yung kabuuan ng quarterfinal round. So, pasok na sila sa semis. Isang malaking sweep ang ginawa nila. Kaya naman, itong koponan ng Ateneo, Anton, kailangan din nila Serving, mas-sweep ang Maggie kanilang mga laro Mulabon. to secure a playoff game starting with this game today with UST.
Copico finds the UST naman, spot. syempre, trying to play the role of spoiler. Pero nakausap ko rin si Coach Kung Fu during the start of this conference and I asked him if he set any goal as we see this hit by Copico. Sabi niya, wala silang sinet na goal kasi alam niyang babalasa siya, alam niyang papalitan niya yung mga players. It's all about learning. Yun ang kanilang goal for this collegiate conference para hindi ma-pressure mga bata. Next So, touch, experience na UST. kailangan ng bawat isa. Dahil si Coach Kung Fu din ang coach ng high school Yes. team ng UST. Kaya syempre gusto niya a learning experience for his second six in college and syempre yung mga first and Serving, key players Anna niya sa high school. Copico. At dalawa nga, yung kanyang vital cogs from high school who are integral parts of this UST Tigers squad na naglalaro dito. Hegeliana Makulabnan at to the syempre si ball. Ea Laure. Hegeliana will be a huge part of Ateneo's Timeout, future. She's able to UST. score there. Timeout, UST 10, Coach Emilio Ateneo Kung Fu Reyes. 14. Try muna natin yung first goal natin kasi ang gulo ng first goal natin. Kaya yung pangalawa yung stoppage ng block. Medyo nauuna kayo. Tingnan nyo lang. Kaya naman tayo. Sabi ko excited. Timing, patalunin nyo muna yung striker sa kabila tsaka nyo sungkaban. Kung hindi ka magbablock, huwag kang sumangat. Huwag kang magtago sa block. Kasi mo na yung kung saan tayo nag-start. Tingnan mo kung paano ka umakatake. Tingnan mo kung paano nagbablock yung mga. Uy, si Coach Oliver Almatro ng Ateneo Blue Eagles. Support naman the women's team. At maganda ang Serving, pinapakita ng Anna kanyang Copico. koponan sa Spikers Turf. So, tandaan po natin na hindi lang to women's division. Meron din tayong Spikers Turf dito sa Shakey's V-League. Napapanood din via live streaming. Mangulabnan, back set para kay Ea Laure. Drop ball, popped up by Morente. Tad gives it up para kay Hegeliana. Hegeliana Puntos na finds the naman para corner. kay Kim Hegeliana. Good start for Hegeliana in this first set. Anton, that was her second point already, if I'm not mistaken. Her last game, she had 7 points versus UP. So, itong Service, 2 points in dito sa Copico. first set, siguro, it's a good start for her and her teammates. Free ball, binigay dito sa Lady Eagles. Morado, a difficult setup job para kay Gaston. Mangulabnan, binigay kay Laure. And that Mangulabnan, Laure connection Ball touch. is already Ateneo. deadly. Imagine how much Point for deadlier UST. it will become when they level up. Malayo ang mararating itong dalawang to. Hopefully, hindi sila maghiwalay. Siyempre, Serving. na-establish Oo sila yung nga, relationship oo nga. na yun. Ayaw Nako. naman natin makita na masira yon in the future. Service Ako, error. alam naman natin na may history ang mga UST Second players technical na timeout. Ateneo naghahanap ng 16. ibang eskwelahan sa kolehiyo. Pero tingnan natin kung ano magaganap dito. Sa puntong ito, Ateneo leads UST 16-11. Ayan po ang kampo ng UST. Balikan natin ang mga tweets from Sheni, May, Facun, Go Ateneo, Go Gaston, Morente, and De Leon. Ang galing pala sumayaw ni Jams Blaze watching all the way from Tarlac. Akala ko ako eh. Joke lang! Mamaya. Sampulan mo, Michelle. Ayan, si End of DJ the second Jams. technical timeout. Hindi na ako ni DJ Jams yung spotlight natin, Anton eh. Mamaya sa round na papasayaw natin si Anton. Si Anton lang. Uy, hi ate. Gumabaw, Michelle. Visit Iloilo again soon, sabi ni Kia. Serving. Oh, Bongay hello. Gaston. Iloilo, I love eating in Iloilo. Yan, Bacolod, Iloilo, Cebu. Sarap Renz kumain. Villamor, watching from Davao. Speaking of Davao, did you watch URCC Digmaan, Davao? Si Kaloy Baduria, My isa sa mga idol natin, Michelle. Buti naman Grabe. nakabalik na siya ng mabilis from his Oo nga eh. Nakakagulat nga. Nanalo siya sa main Serving. event kontra kay Sandoval. Mark Katmaitan. Knockout. Tinover yun ng SNA yun. Anton. Yes, wow, yes. amazing. May replay pala mamayang gabi, 11 p.m. sa SNA. So sa mga hindi nakapanood ng URCC Digmaan, you can check it out tonight. Ball is out. 17-12. Ateneo leading UST.
good start for Ateneo, Anton. Nakikita natin na talagang distributed yung kanilang spiking, yung kanilang blocking, yung pagpuntos ng bawat isa. Nakikita natin na each and every player is really contributing here sa first set. Kaya hindi alam ng UST kung saan magbo-block, kung sino ang babantayan nilang mga tao. Viray with the cross-court shot. Caitlin Viray making her presence felt very early dito sa laban na to. Substitution, UST. 8 out, 7, Vicar Advantage for her. She's a left-handed spiker. Kita natin, halos yung blockers sumobra na masyado dun sa down the line. And a smart player, she puts it Serving, cross-court. Alina Vicar. Dan receives that one. Morado tossing it up to Hekeliana, who has been the primary weapon so far para sa Ateneo dito sa first set. Consistent always with her attacks and syempre also with her defense. Itong si Kim Hekeliana talagang isa sa mga key players ng Ateneo ngayon na may mga graduate, may mga nakaupo for this season. Isa siya sa mga standouts na andyan pa rin all throughout this season. Panoorin natin itong one-handed set UST. 14 ni out, Alina 17. Vicar para kay Rhea Meneses. Bihira lang ang mga player na kaya gumawa ng one-handed set. Gia Morado, very capable of doing that as well. Rhea Meneses. One-handed set back sa likod pa niya. Oo. Diba rin yun? Pico. Morete, free ball. The Tigers are scrambling. Viray! Wow! With a drop shot. Caitlin Viray with an amazing drop shot there. Considering na nag-scramble na yung UST. Broken play na nga yan, Anton. And nakita natin yung mukha ni Caitlin Viray. Talaga sabi niya, buti na lang walang tao doon dahil mahina na yung kanyang pagpalo doon sa bola. Gopico giving up another free ball para sa UST. Vicar. One more time para kay Caitlin Viray. Tuloy pa rin ang rally na ito. Morente. Mahirap na adjustment yon. Ito ang advantage ng kanilang setter libero na si Giselle Dan. Dati siyang setter, syempre kinonvert maging libero. Kaya kayang-kaya niya mag-set ng mga ganung bola kahit coming from the back row. Hekeliana. Gopico. Popped up by Viray. Oh! Medyo out of sync doon. Si Balek saka si Alina Vicar. Point for UST. Although, Anton, Bea De Leon, nung pagka-landing niya, tinawagan siya ng referee ng net touch. So, syempre, rule yan na kahit anong parte ng net ng volleyball, basta tumama ka, buhok, kamay, katawan, it's automatically a point sa inyong kalaban. Kaya naman nakahabol na ang UST dito, pero si Pacres naman ang tumama sa net. Puntos para sa Ateneo as we see the titled Ea Laure. Napakaraming championships and individual awards. Gaya na lamang ng MVP, Best Attacker, Best Setter, Rookie of the Year. Grabe. Bea De Leon. Service error there though. Malapit lang yung score natin for today, Anton. Kaya yung mga errors ng Ateneo na naging problema nila doon sa last game nila versus UP ang talagang kailangan nilang pagtugunan ng pansin at i-control all throughout this game. Dahil sabi nga natin, nothing to lose itong kupunan ng UST. Free ball na naman para sa Tigerses. Napalo na yun, kaya lang sumobra. Ateneo with another point. 20-18 ang ating talaan as we see Coach Kung Fu. Serving, Gia Morado. Gia Morado playing on a happy stomach dahil nakakain siya ng beef sinigang kanina. Kaya nung report ni Janine Choi. Gopico. Vicar. Back set para kay Pacres. Sinusubukang makabawi. Morado sets it up for Morente. Great blocking there by UST. Carla Sandoval with that block, Anton. Her hands talagang kita-kita natin. Nasa perfect spot for that ball. Nakapasok siya sa loob ng net. And that was the turning point siguro na talagang magsaspark itong paghabol ng UST in the first set.
yung reaction na yan. Serving, Wala Michelle Magic Gumabaw yan. Ulabnan. Siyempre, talagang itong si Michelle Morente, isa sa mga spiker na consistent at laging Morente. on na on for Combination Ateneo. attack. And tignan nga natin, nagkakainit na sila sa net. Siyempre, iba yung ma-block ka, iba rin yung makapalo Ito ka. ito, panoorin mo yung gagawin ni Michelle Morente pagkatapos makascore ha. Ako din ba yun, Anton? Hindi naman. Konti Ay, lang. sayang hindi nakita. Pero Serving. basta, may psychological warfare na nagaganap dito sa loob ng Phil Sports Arena. Nagkakainitan na po. Timeout. UST. Pero UST tumimeout muna tayo. Ateneo At pakinggan itong 22. huddle na ito. Okay mo lang, yun lang yun. Tandaan mo, Ulientes, nasa loob ka ng court. Kahit nakatayo ka dyan, ang bola, hindi ka na magalong katangkaran. So, ang layo mo sa end line, hindi tama mo yung galing, inside ka lang yun. Unless, last malapit ka sa guhit, tapos ulo mo outside. Pero huwag ka masyadong kampante, pag nakapasok ka na masyado sa gitna, lagpas ulo mo, automatic inside ka kasi maliit ka. Hindi ka mo yung range, ha? Yan ang importante doon. Sip lang muna tayo. Timer natin, tackle spider. Okay, panoorin natin itong huling atake ni Michelle Morente. This was after she got blocked. O ayan, malang Michelle Gumabaw ba yan? Alam, no comment. Pero alam mo, Anton, para sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon at nanonood, iba pa rin kasi talaga yung angas sa loob ng court. It's Yes. healthy for the competition at nakaka-boost siya ng confidence ng iyong teammates. And it's also good for the fans to watch kasi iba pa rin yung bibigyan mong kumpiyansa sa'yo, setter mo and sa teammates mo, lalo na kapag Shannon umahabol or lalo na kapag lamang ka at tight game katulad ng napapanood natin ngayon sa first set. Tsaka nakaka-boost yun, lalo na pag nakita mo yung kakampi mo, talagang sumusugod, lumalaban. Gusto mo rin siyang backupan eh. Sandoval, sarado ang pintuan, mangulapnan, goes to the other side, and Ea Laure is able to score. It was a good check, a good stop, pero walang follow-up on the part of Ateneo. Timeout. Ateneo. Ateneo 22. Tignan naman natin yung power na pinakawalan ni Ea Laure dun sa kanyang attempt to score a point for her team. Saka yung paano nila, check natin eh. Abangan na lang natin. Dapat di tayo standing. Na-check ko ni Shika. Always on our feet. May sabi ni Shika. Sige, sige lang. Coach Ty Bundit, all set for his fourth coaching year para sa Ateneo. First 2 championships, 3 trips to the UAP finals. And, Serving, probably the Shannon biggest challenge Valle. for Coach Ty now is to build this team up once again. Sapagkat nawala na si Eliza Valdez at si Amy Almiro. Hegeliana off the block. Smart move from Kim Hegeliana. Nakita niya na sarado yung block, tight yung bola. And ito yung maturity na hinahanap mo sa Substitution, Ateneo team na Ateneo, rebuild si 14 Coach sa Ty Monday. for this season. Speaking of rebuilding, here's the prized recruit of Ateneo, si Jules Samonte, Serving. Ponggay who Gaston. is one of the top high school stars out of De La Salle Zobel, UAP season 78 best Laure. scorer. Finds the court. Points in that last game versus Ball is UP out. Anton. So it's a good start for this rookie na papasok para sa napakabatang Serving for the team set. ng Ateneo. Parang Ponggay pag Gaston. tinitignan mo sila, Anton, parang wala na ako naabutan sa kanila talaga eh. So alam natin na either bata sila or tumatanda ako. I don't know. But of course, you've played against some of them. Gaya na naman ni itong babaeng ito, Gia Morado. And Michelle Morente before she sat out for the past year. Net touch. Ateneo. Point for UST. Ateneo now in set point. But UST continuing to try to claw back to Service. this one. Sandoval. Sandoval
at that emphatic block earlier kay Michelle Morente, but that one sails out. Ateneo takes set number 1. 25. Ateneo takes the first set Stand by via for set this. number 2. Or via that service error by Sandoval. Pero balikan muna natin ang ating shaky shake and play of the set. Ito yung pambawi ni Michelle Morente kanina. And the emotion from the captain of the Ateneo Lady Eagles. Ateneo takes set number 1, 25-22. Magbabalik po ang Shakey's V-League Season 13 dito lang sa S&A. Ito ang score sa dulo ng ating first set, 25-22. Ateneo taking that set against UST. Let's take a look at the highlights here. Kitang-kita naman natin lahat ng mga pinakawalang spikes mula sa bawat koponan ng Tigresses at ang Lady Eagles. Pero syempre, iba pa rin yung mga emphatic blocks and spikes na nakita natin dun sa first set. Alam natin na yung dalawang koponan na pinapanood nyo po sa inyong TV screens ay talagang gustong manalo for today's game. And it's a very, very healthy competition for everyone today, Anton. Dahil nothing to lose itong koponan ng UST Tigresses and everything to gain naman itong koponan ng Ateneo Lady Eagles dahil gusto nga talaga nila ma-secure ang kanilang playoffs for the semifinals. Silipin natin ngayon ang statistics ng set number 1. Once again, Anton, service aces ang nakikita natin. 5 for Ateneo, 0 for UST. At paulit-ulit nga na sinasabi ni Coach Kung Fu kanina, yung kanilang first ball ang kanilang nagiging problema. Pero syempre, dahil may isa silang Magi Mangolabnan, wala silang naging problema pagdating sa attacks dahil 13-9. That's 4 more points on the part of UST. Unforced errors, mas marami pa nga sa kanila. And that very important error, yung last ni Carla Sandoval na outside service that ended our first set. So again, unforced errors becoming a determining factor sa success ng isang koponan dito sa Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference. Bongay Gaston, who just celebrated her birthday noong Sabado, starting today para kay Coach Ty Bundit. Maraming salamat sa panonood ng Don Ross, Michelle Gumabaw, and of course, we also have Janine Choi with us at courtside. Para sa ating mga score updates, we have Ea Laure with 6 points, Viray with 4, Ria Meneses with 2, Kim Gekeliana with 5, Gopico with 4, and Michelle Morente with 2. Ateneo gets her first point for the set. Speaking of Morente, let's watch her here. Off the block. Dahil doon, 3 points for the captain of Ateneo na talagang kung kailan kailangan siya ng kanyang koponan nung first set, she really delivers. And that's really the job kung ikaw ay isang captain ball. Hindi kailangan na ikaw yung laging nagsascore, hindi kailangan na ikaw may pinakamataas na statistics sa laro, pero ikaw yung go-to person in every aspect of the game. Saan man siya nakapwesto. Kaya na lamang ng huling sequence na yun. Receiving that back set. Here's Morado. Gopico way underneath the ball on that hit. Ball is out. 2-1 in favor of UST. Started the first set with an outside hit, pero nakakuha naman ng momentum all throughout the first set. And siguro pareho lang kapag galing sa bench for Ana Gopico, no? Medyo kailangan pa ulit mag-warm up pag nakakapasok ulit sa loob. Michelle Morente. That one goes out. Puntos para sa UST as we see Coach Ty Bundit hoping that his team doesn't get off to a slow start. Okay, balikan muna natin mga tweets from Grace. Go Ateneo, one big fight all the way from Lasam, Cagayan Valley. Kobe Adel, go Bongay. With a quick kill. Si G. Bautista, who always watches with his dad, mas mainit pa yung laban kesa sa niluluto ko. Ano ba ang niluluto nyo, G? Baka kay Gia Morado, baka beef sinigang. Beef sinigang. Narinig lang kay Janine Choi. Naisip na rin gumawa ng beef sinigang. Oh, from Singapore, si Vilma Ravina. Off the block. Sa
Parang sa Universal Studios pa yung photo niya. Talaga trick na ba yung photo niya, Anton, ha? Galing kasi siya sa Singapore, or nasa Singapore kasi siya ngayon. Kaya syempre, Universal Studios, napakasaya dyan. Marami rin ang nag-tweet sa atin. Michelle, we have Shi Pakibot watching from Lapu-Lapu City, Cebu. We have Shwem watching all the way from South Korea. So, nakakatuwa, no? We have somebody watching from Italy via TFC, si Janine May Magsino. So, maraming salamat. Wherever you are around the archipelago or around the world watching sa SNA. Ito na ang bagong tahanan ng sports. SNA at sa SNA HD Sky Cable Channel 166. Blocked by Gaston. O, Bongay Gaston, dating UST girls volleyball team member. I can only imagine what she feels going up against the team wearing the colors that she used to wear. Siyempre, na-block pa niya yung isa sa mga dati niya siguro teammate or kasama. Kung team niya ng UST. Ito yung sinasabi natin, di ba? Maraming players ng UST high school ang talagang naghahanap ng mga iba't ibang mga colleges. Or syempre, ang dami rin naman options. Yes. Depende rin yan sa kursong gusto mo. Kung wala sa UST or kung meron ka mas magaling sa ibang school. Syempre, studies will also come first for some of our players. Service error. Just goes to show how rich the level of volleyball players are sa UST. And kaya siguro si Coach Kung Fu naisip na rin na pumunta sa college para yung mga players na sa high school gusto nga manatili sa practice facility ni Coach Kung Fu. Hekiliana. Gets blocked there by Ea Laure. 7-4 in favor of Ea Laure, Anton, a single block for one of Ateneo's most consistent scorers in this league. At talagang kitang-kita natin yung energy ng UST. Ibang-iba dun sa energy nila nung first set. Mas natutuwa sila ngayon, mas nag-rejoice sila for every point, and mas nag-uusap sila when it comes to each and every play. First technical timeout. UST 8. All right, UST will head to this technical timeout on top against Ateneo 8-4. Anton at Michelle, alas 6 ng umaga kanina nagsimula ang araw ng Ateneo Lady Eagles kung saan sila ay nag-practice ng servers receive at nag-stretching at pinanood rin nila ang replay ng game ng UST versus UP. Sinabi nila na pagkatapos nila panoorin ang replay na yun, marami silang natutunan. Kasama na doon ay kung saan nila papatayan ng bola, kung saan nila ito-target ang service nila at kung papaano nila i-block at gagawin ang blocking at depensa nila. Sinabi nila na ang mindset nila ngayon ay we have to win today. Sinabi nga ni Giselle Tan, ang magiging pinakamalaking contribution niya ay ang kaniyang karanasan. Grade 4 pa lamang siya nung simula siyang natutong mag-volleyball. Uso sa probinsya nila sa Bacolod ang volleyball at sinabi niyang talagang grabe ang kompetisyon doon. Pagdating sa high school ay ibang provincial at national leagues na ang kaniyang sinalihan. Ramdam nilang lahat ang sense of urgency na manalo kaya gagawin nila ang bawat tungkulin nila. Anton at Michelle. So, grade 4, nagsimula si Giselle Tan at kaya minsan nakikita rin natin na sumiset itong si Giselle Tan because there was a year na setter siya para sa Ateneo. Itong si number 7, Giselle Tan, ayan, nagsisilbi bilang libero. And malaking bagay yung pag-set ng libero from the back row, Anton. Dahil kapag yung setter yung kumuha ng first ball, syempre ibibigay mo siya sa libero. And usually, ang nakikita natin sa mga liberos natin, underhand or padig pass sila kung mag-set. So itong si Giselle Tan, naiiba siya dahil kaya niyang i-set like a normal setter would do. That adds another dimension para sa Ateneo Lady Eagles. Kapag ang libero mo, merong skills bilang setter. At yun na nga, ang taglay na galing nitong si Giselle Tan. Olientes, binigay dito kay Viray. Too strong. Ball is out. Score. Errors on the part of UST and also their reception. Medyo magulo ang nagiging reception ng UST ngayon. Service ace a while ago as well. Kaya naman pantay na yung score natin ulit for the second set. Morado tossing it up to Samonte. Samonte And Jules Samonte stretching and scoring para sa Ateneo.
Smart player. Although she's a rookie, Anton, kita natin kapag wala siya sa timing, dalawang tip-in na yung kanyang nagawa. And 2 score points for her in this second set. Timeout, Coach Kung Fu. Yun naman ulit ko, yun yung sakit natin hanggat ngayon hindi natin nagagamot. Yung Ateneo nakatayo lang. Pero sila, sige, puntos. Bakit? Kasi tayo yung nag-error. Subukan natin palit-puntayin yung bola natin sa kabila. Baka sakali pumuntos tayo. At dito pa lang sa atin, namamatay na kaagad eh. Ngayon, may pumapalo, wala naman nag-cover eh. May nag-receive, wala walang umaharap sa receiver. Yung yung courtesy ng galaw sa bawat isa, walang compliment eh. Yun ang problema natin. Gawin nyo ng paraan. Ay, limang baba yan, limang baba. Yes, eh. Ayan, narinig po ninyo ang tinig ni Coach Emilio Kung Fu Reyes Jr. Michelle, alam mo ba kung bakit Kung Fu ang tawag dito kay Coach Reyes? Hindi. Kasi Akala ko yun talaga pangalan niya, the joke lang. yung lolo daw niya from his mother's side na si Lolo Domeng called him Kung Fu kasi pinanganak siya nung 80s. He's an 80s baby. At uso nung 80s yung Shaolin Kids. Eh nung bata daw itong si Coach Kung Fu, mukha daw siyang hapon, singkit, mataba. Kaya siya tinawag na Kung Fu. Parang Kung Fu Panda. Kaya gusto ko si Anton Capartner, tatawanan niya yung mga jokes ko eh. Nakakatawa ba talaga? Hindi ko alam. Joke. Pero syempre, ang dami mga nicknames, di ba? Kaya yung mga nicknames din ng mga volleyball players natin dito, nakakatuwang pakinggan. Kasi kung di mo alam yung tunay na storya, iisipin mo, bakit ba Kung Fu? Kasi stricto itong si Coach Reyes. Pero yun pala ang kwento nun. Okay, Bigar, babalik sa ating laro. Si Bacres, babalik na rin. The guest players, the high school guest players. Kind of weird to call them guest players. Kasi usually pag guest player, isipin mo, import ang dating eh, di ba? Pero in the case of Coach Kung Fu, hindi siya kumuha ng mga imports. Ang kinuha niya, high school player, di ba? Kakaiba rin ang coaching style. Kumbaga parang accelerated na estudyante. 11-8 ating talaan. Nakamit ng Ateneo ang kalamangan. What a huge turnaround, Michelle. 7 straight points for Ateneo, Anton. Napako. Kanina score natin was 8-5. And dahil sa mga service aces, dahil naman sa mga errors ng UST, nakita naman natin ang laki na kagad ng nakuha puntos ng Ateneo on just services and just waiting for UST to commit errors. Kaya napatimeout kanina si Coach Kung Fu kasi biglang umarangkada ang Ateneo. As Palek sends that one straight to the net. 1 set down, 4 points down. Siyempre, itong kumpara ng UST kung gano'n sila ka-energetic kanina nung start ng second set. Ngayon naman, tumatahimik sila, hindi sila nagkakaroon ng communication. Kaya kanina nakita natin, drop ball, walang kumukuha. So, kailangan talaga nila i-step up yung communication nila para pati yung paa nila and yung movements nila tuloy-tuloy at hindi huminto. Kaya lang tumataas ang confidence level ng Lady Eagles ngayon. At ang USC naman, they have to compose themselves sapagkat mahirap na maghabol dito. Serving, Jules Samonte. 9-1 ang puntos natin dun sa paghabol ng Ateneo and iba talaga yung nagagawang kontribusyon ng isang mas mature na team tulad ng Ateneo who's on the court right now dahil nakikita natin yung mga pinasok ni Coach Kung Fu, halos yung mga high school players na rin niya eh. Napakabata pa ng mga manlalaro at karamihan dyan, mga first-timers na naglalaro dito sa kupunan na ito, gaya na lamang ni Viray. Here's Pongay Gaston. Gaston scores. Pongay Gaston, another player with a lot of potential. Could be one of the starters para kay Coach Ty Bundin sa darating na UAAP Season 79. 8 points ang kanyang pinakawalan dun sa laro nila versus UP and kitang-kita naman natin na mabilis din yung kanyang paggalaw at pagpasok all throughout this game versus UST. Pongay Gaston and the Lady Eagles lead UST at this point 16-10.
Shakey's Fun Family Pizza. Ayan po ang mga pamilya na nakatutok ngayon dito ng live sa Phil Sports Arena sa lungsod ng Pasig. Tuwang-tuwa naman sila, diba? Nakakatuwa pag nakikita mo sila nagsasmile sa camera, hindi sila nagtatago. At on and off the court here in the Phil Sports Arena, talagang nakikita mo yung confidence ng mga ating mga manonood. Zoe Cortez ng UST. Enjoy na enjoy. Nakarelax lang siya dito habang pinapanood ang kanyang mga kaklase. Picar, back set to back rest. Running attack. Popped up by Tan. Morado tosses it up to Gopico. Great save by Viray. Here's Sandoval. Blockers were there. Sandoval, panibagong pagkakataon. Picar, back set kay Pacres, who breaks down the wall. Finally, a good break for Mary Pacres dahil kanina pa siya talagang binibigay niya yung buong power niya whenever she goes up to spike that ball. And ngayon, na kailangan ng UST yung mga puntos na ganyan. She is delivering for her team. Serving, Maggie Mangulabnan. Morado tossing it up to Gaston. It goes back to the Ateneo side. That's a point for UST. Lucky break para sa Tigresses. Kung titignan natin yung play na yon, talagang regalo na yon para sa Ateneo. But akala nila na it was a point already for them. Hindi nila nakita na yung bola pala hindi namatay. So never take your eyes off the ball, especially kapag wala kang naririnig na pito from the referees. Balikan muna natin ang mga tweets. Sabi ni John Eric Cruz, that's a Monte and Morado connection. He's watching all the way from Kalinawan, Binangonan, Rizal. Nanonood naman mula sa Pateros si John Carl Grubat. From Quezon Province naman, nanonood si Paco. Masarap na dinner at magandang game. Kung meron naman kayong mga picture ng kinakain nyo, pwede nyo rin i-send sa amin. Huwag na, kasi baka magutom lang ako. Dinner time na eh. Oo nga, Diba? nagugutom ako sa amoy ng pizza. Na nandito eh. Ay, nako. Hey, Laure! Parang gusto ko na manood dyan sa kasama ng crowd. Baka sakaling ma-face of the game ka, diba, Anton? Diba, mabigyan ka pa ng pizza. Kaya we're encouraging everybody to watch live sa ating mga laro dito sa Shakey's V-League. Ang ating susunod na match day will be on Wednesday. Right back here at the Phil Sports Arena. Yun ang huling araw ng quarterfinals. San Sebastian UP sa first match, Ateneo FTU sa second match. At gaya ng napag-usapan namin ni Michelle at Janine kanina, must win na lahat para sa Ateneo. Nanganganib ang kanilang tsansa na makapasok sa semi-final round. But right now, they're looking good. 18-14 lead dito sa second set. And a down-the-line attack mula sa kapitana ng Ateneo na si Michelle Morente. Ang bilis ng set na yun ni Gia Morado. No block there for Michelle Morente. Yung pag-target yan ng down the line. At doon kitang-kita mo bukas na bukas. Walang blocker, walang depensa. And pati yung timing niya was really perfect for that set from Gia Morado. Ateneo 20, UST 14. 6-point lead para sa Lady Eagles. Ateneo already taking the first set. They opened their quarterfinal campaign with a loss kontra sa UP. Nais sila na makabawi ngayong gabi. Kahit itong kumula ng UST, wala nang chance bumawi for this quarterfinals round. Pero syempre, gusto pa rin nila tapusin yung kanilang season ng isang panalo dahil sinimulan nila yung Shakey's Collegiate Conference ng panalo. Andyan pa sina Cherry Rondina, nandyan pa si EJ Laure. And ngayon na halos second six na nila yung naglalaro. Syempre, they want to prove na kaya rin nila manalo despite the loss in their lineup. Siyempre, ibang klaseng pride pa rin ang dala ng mga manlalaro when they put that UST jersey on. Kasi nga, one of the most storied teams ang UST, lalo na sa UAAP pagdating sa women's volleyball tournament. 20-16 lamang
ang Ateneo dito sa set number 2. Morente. Balik. Tinapik pabalik sa Ateneo side. Hekiliana. Laure setting it up to Viray. Gopico pops it up to Morado. Here's Hekiliana. Pinayungan. Back-to-back blocks for this UST team and a much-needed wake-up call for everyone dahil talagang kanina ang layo na ng lamang and now we're only down to 3 points. Timeout, Ateneo. Ay, ko po. This team, ampong. Gando, confident. Easy, so it. Good, ikaw mo. Hey. Pwede pa ka na. Bye. Coach Ty just wants to make sure na hindi sasayangin ang kanyang mga manlalaro ang kalamangan dito. 20-17 ang ating talaan. And you're watching Shakey's V-League dito sa SNA. Also in high definition on SNA HD sa Sky Cable Channel 166. Morente pinatalbog sa kamay ng mga blockers. Once again, their go-to player, Michelle Morente. Kanina, na-block siya, pero bawi-bawi lang yan, Anton. Siyempre, you score a point. Kailangan pag nakaputos yung kalaban. Ikaw rin, siyempre, may sasagot ka din. Molopnan setting it up for Ea Laure. That was there. Here comes Hekiliana. Goes cross-court for the kill. Ibabaw si Kim Hekiliana dun sa spike niyang yun. Kita-kita natin. Just in between the block, nakita niya na late yung blocker ng UST. Talagang, when you're up there, Anton, it's a talent na makita mo yung mga butas at yung mga late na blockers. At madali lang para sa kanila yung pagpalo na gano'n. Oh, Gia Morado with a magic touch. Ball is in. Finding the open spot. Sa depensa ng UST, nobody home. UST 17, Ateneo. We see this every match mula kay Gia Morado. Ayun ang problema natin. First ball. Wala na first ball. Kaya mga katake ngayon, nagbabalik ka ng bola, okay yung basa mo. Ang problema yung galaw ang mali. Pwede pa lang namin i-scope, nakapangin. Okay, makaalala ulit natin sa block, makasakaling magbalikan. Pag lumabas yung isang sparker mo dito, sumbang mo na kagad. Dahil hindi hinahabol pa natin. Dapat, kung mag-single tayo, walang problema. Basta nakataman tayo, walang problema. Maddie Madayag. We're very excited for her comeback. As well as this lady right here, si Joanna Maraginot. Substitution, Ateneo. Whose play draws Now similarities play, to De Leon in. that of the phenom, Eliza Valdez. Unfortunately, na-injure ang paa nito si Mitch Morente. Joanna Maraginot. She's wearing a protective boot on her left foot. So we can't wait for Maraginot and Madayag to come back onto the volleyball court. Point for UST. But right now, their team doing well. 23-18 advantage kontra sa UST. Serving, Ea Laure. Well-timed yung timeout kanina ni Coach Tai. Ito naman, timeout ni Coach Kung Fu. 2 straight points na rin para sa kanila. So, very strategic timeouts for both of our coaches. Serving, Ea Laure. Ea Laure. Morente receives that one. Morado chases it. Binigay dito kay Gopico. Tumama sa kanto. Puntos para sa Ateneo. Now at set point And they have arrived at set point. 24-19. Broken play. Ana Gopico talagang yung target niyang yun, akala ni Ea Laure outside na, Anton. And if you look at it from her angle, siguro nga. Pero those corners, yung minsan, hindi mo alam na dun pa talaga nakakapuntos ng marami yung iyong kalaban.
Set point para sa Ateneo. Serving for the set, Kim Hekiliana. Here's Hekiliana starting this rally. Misreceived by Ea Laure. Kaya naman Ateneo nakamit Ateneo ang takes set number 2, 25 to 19. 25. Balikan muna natin ang ating shaky shake and play of the set. Morente receives that one. Morado, nakita si Gopico, nahanap ang kanto. Puntos para sa Ateneo. Sabi mo nga, Michelle, one of the most difficult kills to make, finding the corner. 2 sets to 1. 2 sets to none, excuse me, ang advantage ng Ateneo. Set number 3 sa aming pagbabalik. Ito po ang Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference dito lang sa S&A. 2 sets in the books at lamang ang Ateneo de Manila University kontra sa kanilang fellow UAP school, UST, as we take a look at the highlights ng set number 2. A lot of missed opportunities for the part of UST dahil nga sa kanilang kahirapan makakuha ng first ball. And syempre, dala na rin ng mga service aces itong koponan ng Ateneo. Anton, yun yung turning point itong set number 2. Yung paghabol ng Ateneo starting from 8-5. Yep. UST was up 8, Ateneo was down 5. And then, nagkaroon tayo ng shift in momentum. Naging 12-8 ang score natin dun sa first set, Ateneo being up by 12. And yun yung naging turning point na nabuo ang kumpiyansa nitong koponan ng Ateneo and bumaba naman ang tuluyan ng kumpiyansa ng UST. Pero syempre, yung mga set 2 highlights, kitang-kita naman natin yung tindi pa rin nung pag-atake ng UST, which is ngayon naman, kanina nung first set, if lamang ang UST, ngayon naman, bumalik ang Ateneo with their attacks, 12-7. And of course, service aces once again, Grabe. 5-0. It's the same as the first set, kaya nakuha ng Ateneo yung first set, kaya rin nila nakuha yung second set, was really their service aces dahil yung first ball, syempre importante yan para makabuo ng play ang iyong setter. DJ Jams, DJ Tronics in the background, working the Shakey's V-League matches that you are seeing live sa S&A. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Anton Rojas, Michelle Gumabaw, Janine Choi, yung broadcast trio ngayong gabi. At nagpapasalamat kami sapagkat trending ngayon sa number 1 spot sa Twitter ang SVL on ABS-CBN. So we've been greeting the fans of Shakey's V-League watching from different parts of the archipelago and different parts of the world. Maraming salamat po. Serving, Anna Gopico. Ria Meneses, we haven't seen much from her aside from that nice back set earlier. Kung saan napakatindi ng kanyang pinalo. And just mentioning Ria Meneses, there she is. Natutuwa ko, Anton, whenever pinag-uusapan ng panel yung isang player, biglang makakapunto sila, di ba? Para naka-extend yung microphone natin sa kanila. Right on cue. Talaga minsan. And nakakatawa dahil, syempre, parang staged lahat. So, wala. Kaya lang minsan nag-jinx din natin, Michelle. Ayan tuloy. Siya yung nag-receive. Okay lang yan. Bawi-bawi lang yan. Naka-point naman siya kanina. Bongay Gaston. Meron din siya mga trending moments dito sa Shakey's V-League. Ngayon, actually, ang nagte-trend si Michelle Morente. Morente is trending at the number 10 spot. I'm sure, Anton, dahil yan sa kanyang Ito. emphatic spike kanina. Kaya ito yung sinasabi kong jinx minsan. Emphatic spike, emphatic nga, kaya lang tumama sa net. Nasobrahan sa emphasis. Pero itong matchup ni Morente at Sandoval kanina ng first set, talagang kita-kita mo yung init nilang dalawa. Ngayon, magkaharap na naman sila, Anton. Kaya gigil na gigil itong si Michelle Morente makapatay ng isang bola para sa kanyang kapanan. Jasmine Tuazon says it's good to see Mitch Morente play again, and she's declaring that Samonte is the next big thing. Ooh, ano say mo doon, Michelle? Team captain, She's not that tall for a middle blocker, Anton, pero she can be fast. So you're either tall or you're either fast. And here in the Philippines, syempre, bihira lang naman tayo magkaroon ng mga 6'5" players, kaya hindi necessary na matangkad ka.
na spiker, di ba? Like Cherry Rondina. She's also one of the most feared spikers of UST. Pero itong si Jules Amonte, nakikita ko na for a middle blocker, she's very fast. And yun yung importante kapag attacker ka dito sa gitna. Dahil iba talaga yung dala mong bilis, makakuha ka ng isang blocker. It's easy for your wing spikers, you're open and your opposite to score a point with a single block. An example of a fast middle spiker na dating naglaro para sa Ateneo was Gretchen Ho before na nakalaban mo dati. Itong si Samonte, 5'9". Yun ang kanyang height. So, tignan natin kung madadevelop niya yung kanyang speed as a fast middle blocker. Gopico scores. Ana Gopico showed a lot of potential sa kanyang rookie year. Kaya lang dahil sa dalawang injuries na kanyang natamo sa kanyang mga tuhod, medyo napahinto ang kanyang volleyball career. So it's so great to see her back on the floor dito sa Shakey's V-League. And I'm sure she can't wait to participate sa UAP Season 79. Kim Gekiliana, Michelle Morente, Gaston, and Gopico are one of the four top scorers for Ateneo in our game today. Kita naman natin lahat ng mga palo nila and block, especially services. These four players have been very consistent on their services as well. Chan receives that one. It's going to be a free ball para sa UST. Bicar binigay dito kay Meneses. Bicar, panibagong pagkakataon. This time, going to the other side para kay Sandoval. Not over, calls the referee. Automatic point for Ateneo. Balikan muna natin si Janine Choi. Janine? Anton at Michelle, malaki ang pasasalamat nila Ea at ni Maggie na nakasama sila dito sa Shakey's V-League. Para kay Ea, isa sa mga pinaka-biggest blessings para sa kanya ay ang mas makilala pa ang kanyang ate EJ inside and outside the court. Dahil nakakasama niyang mag-training ang UST Tigers, sinabi niya na mas napabilib at mas napahanga pa siya kay EJ bilang isang ate at bilang kapwa manlalaro. Sinasabi sa akin ni Ea na ang laging payo sa kanya ng kanyang ate ay ang tatagan ang loob niya sa loob ng court, parating maging positibo at laging magtiwala sa kanyang sarili. Kay Maggie naman, natutunan niya na napaka-importante ng leadership dahil kung walang help at guidance, magiging sintonado ang galaw nila. Mga kapamilya, tutok lang sa SNA kung saan sumasaludo kami sa pusong palaban ng lahing Pinoy. Balik sa inyo, Anton at Michelle. Tama ka, Janine. Ito nga ang bagong kabanata sa larangan ng palakasan. Lahat ng sports, volleyball, basketball, MMA, URCC man o 1FC, inyo pong mapapanood dito sa S&A. At magbabalik po ang Shakey's V-League dito sa S&A pagkatapos ng ilang paalala. Inyo pong napapanood ang Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference. This is the quarterfinals kung saan kasalukuyang naghaharap ang UST at ang Ateneo. Shakey's Fun Family Pizza. Nakikita natin ng ever-supportive Alifinity. And meron ding Bea Eternity. Bongay Gaston fans. So, todo suporta para sa mga Lady Eagles ng Ateneo as we see Giselle Tan. And may nag-tweet sa akin na kanina na best setter daw. Itong si Giselle Tan. Si Senyor Huge Moore saying that Giselle Tan was last year's best setter sa Collegiate Conference sa Shakey's V-League. So last year naglalaro as a setter, ngayon naglalaro as a libero. 9-4. Mahirap din yan yung mga change in positions. Yeah. Siyempre, kung ano yung kulang, as a leader, kailangan mo gampanan yung role. And itong si Giselle Tan, nung naging libero siya, ito yung panahon na graduate ang libero ng Ateneo. Siyempre, iba pa rin yung dati alam mo mag-set, tapos ngayon alam mo mag-receive. Kasi pag setter, hindi ka nag-receive at tumidepensa eh. So, panibagong role ang kanyang inaral. Alex Cabanos, nakikita nyo dito sa coaching staff ng UST. Ulitin natin, ulit! Nataliw lang yung ating ngayon doon, nag-serve lang pero may score. Pagkatay natin yung bola sa kanila, wala nangyayari sa atin. Ano na to? Nagkasay natin yung nararamdaman natin. Wala nag-iisip tayo dyan. Instinct, yung skills natin, ilabas natin. Hindi na lumalabas yung skills eh. Nauuna naman yung takot natin. So, isa na lang yung takot,
Dito pala si King Archer Geronte. Pinag-uusapan lang natin kanina, Michelle. Nako. Siya yung sunod nating Nako po. interviewin. Student Janine, serve. ba't hindi mo interviewin si Geron? Service error. Terno pa sila, Michelle, ha? Siyempre, couple. May date yan mamaya. Jeron, bahagi nga ng ating SNA video kanina na mapapanood natin. Mapapanood po ninyo sa YouTube. Just look it up at the Twitter account of ABS-CBN Sports. Morado tossing it up to Gopico. Vicar. Back set to Viray, who breaks down the wall. Through the block. UST 6. Back row attack from Caitlin Viray. A rare attack for her, but of course, she scores a point on that one. Coach Tai saying na she stepped on the line, but our referees can see it very, very well. 4 touches. Ateneo. Point for UST. Ateneo trying to pull away here, trying to sweep UST. This is already a do-or-die situation para sa UST. Pero gaya ng sinasabi namin ni Michelle kanina, already out of the running for the semis. Tiger says so they're just trying to spoil and crash the party para sa Ateneo. Substitution. Ateneo. We see the athletics director of the Ateneo, si Sir Emmanuel Fernandez. Service. Gutierrez. Ateneo up by 2 here in set number 3. Gopico. Maraming mga palo si Ana Gopico na hindi maganda yung trajectory ng bola. Imbis na pababa, diretso. Yung wrist talaga niya minsan nahuhuli dun sa contact niya sa bola eh. Kaya kailangan sabay yun para bumaba talaga kagad yung bola. And itong si Gopico, marami nga siyang attempts since kanina. Like at the start of the set, di ba? Yung hindi pa niya nawa-warm up yung wrist niya, nasusobrahan. Either nasusobrahan niya sa net or minsan nasusobrahan naman ng lakas pa out. So, 4 straight errors on the part of Ateneo right now. Kaya naman tayo na yung score natin. 5 ball in front and not that one. Half song. Can do. I can do. I thinking I can do. Receive setter in front. Half song receiver. Coach Tai Buntin demonstrating how to receive, the proper way to hit. Kanina nga, we were talking about Ana Gopico. Minsan, diretso yung kanyang palo, minsan pababa. She made the adjustment. Pero gaya na sinabi mo, Michelle, sometimes it's too low. But let's see if she'll adjust here. Yon! Eksaktong adjustment na para kay Ana Gopico. Finally, a stop to UST's continuous scoring. Kailangan nila yung puntos na yun, Anton. And dun sa check ball na yun, munti ka na rin naman nakuha ng blockers ng UST. Kailangan lang, if you're a blocker, you never take your eyes off the ball. Kasi pag nag-check ball ka, madalas dyan lang siya sa tabi mo pupunta. Once tumama yan sa kamay mo, alam mo naman kung saan pupunta. And on the other side naman, maganda yung ginawa ni Gio Morado. Hindi siya nawalan ng tiwala kay Ana Gopico. That was the 3rd straight hit na binigay niya kay Gopico. And finally, Gopico was able to get the point. Ito yung sinisigaw ni Coach Tai kanya ng timeout, di ba? Yung instilling the confidence in themselves, di ba? Sinisigaw niya, can do. Kailangan maniwala talaga sila sa sarili nila. Great save by Giselle Tan. Here's Gopico from the opposite side. Gopico down the line. Balik ang kalamangan sa Ateneo. And Coach Tai was smiling. Napangiti, natuwa si Coach Tai. Dahil nakikita niya yung kanyang mga players learning and making the adjustments. That just goes to show na nakikinig kay Coach Tai yung mga manlalaro. Meneses got a lot of lift on that hit. But Bea De Leon had great timing.
13-11 in favor of Ateneo. Powerful hit from Rhea Meneses, but it was straight to the block of Kim Kekeliana. Anton, ano na yung mga power hits na ganyan? Kung may blocker din sa harapan mo, di ba? Minsan, you're better off with a drop shot or with a well-placed shot. Kesa yung talagang pinalo mo ng todo-todo, pero double block or triple block naman din sa harapan. Panoorin natin tong palot ni Viray. Nakalusot. Serving, team captain, Point for USD. Rhea Meneses. Service error. Now the errors will be crucial here as Ateneo tries to pull away. Dito sa set number 3, Bea De Leon. Serving, Bea De Leon. Vicar. Viray. And Samonte able to get it over the net. Quick attack dito para kay Palek. At Samonte, naibalik pa sa USD side. Vicar, back set para kay Viray. Caitlin Viray, popped up by Morado. Here comes Morente! Michelle Morente for the kill. Credit that kill also to Gia Morado. Anton, alalibero siya dun sa dalawang play na yon. And the perfect set also from her. Just enough for Ateneo to close that play. Tuwang-tuwa yung mga fans natin dito sa Phil Sports Arena dun sa pinakitang rally na yon ng ating dalawang koponan. At service ace pa mula sa Ateneo. And they head to this technical timeout on the top, 16-12. Oras na para aming ipakilala sa inyo ang Shakey's Face of the Day. Si Katrina Guitinco, 19 years old from Quezon City. Yan, nakasayaw pa si DJ Jams. Oo, masarap talaga. Our face of the day, Katrina Guitinco. Kaya naman, kung gusto nyong magkaroon ng chance na makita sa TV at magkaroon pa ng free pizza, aba, manood lang kayo ng live dito sa Shakey's Feeding. Grabe rin yung... Si DJ Jams Anton, talagang unlimited supply of energy. Oo nga eh. Pero unlimited supply din kasi yung pizza niya. Kaya, joke lang. Grabe rin yung matchup, Michelle, ng mga setters. Si Morado, 50% success rate. Si Vicar, 44.4% success rate. So, kahit pa paano, Vicar is trying to match the level of Gia. And Morente. Speaking of energy, ito, hindi talaga nauubusan. Kanina pa siyang go-to player ng Ateneo. One of the clutch players of Ateneo ever since the first set. Talagang bawat attempt na try niya to score a point, acting as the captain that she is. Ano nangyayari sa atin? Tumitigil na agad kayo. Ngayon, nag-dive, di ba? Nag-pancake. Wala naman dito, di ba? Nagtitingin na kayo. Maglaro muna kayo, kayo mag-referee. Okay, pala, pinapatayin nyo agad yung bola. Gumagalaw na tayo. Ngayon, ang nangyayari tayo. Ano na eh? Erratic na yung galaw natin masyado. Wala na gustong kumako ulit. Kayo matakot. Kasi normal yung magkamali, pero yung dire-diretso yung mali, yan ang ganda magkakaroon ng problema. Paano kayo mag-recover? Kaya nga tayo sumali. Para maramdaman nyo kung paano maglaro. Ngayon, nandito na kayo nung gagawin nyo. Ayaw ulit kayo. Naghahanap tayo ng potential na player. Natin bitawan. Ayan, so yung mga sinabi ni Coach Kung Fu, that echoes what he told me at the start of this tournament. And this tournament is all about learning, as we see Amy Ahumiro, two-time UAAP champion para sa Ateneo Season 76 and Season 77 ng UAAP. Pero syempre, for Coach Kung Fu, nakaka-frustrate din Anton because you're already here. Wala na kayong pressure to win or to enter the semifinals or the championships. You want experience, and yet may mga gantong karanasan yung mga players mo. Syempre, you want them to go all out pa din, di ba? Kahit walang pressure or kahit hindi mo na sila pinipilit manalo each and every game. Ayun yung masayang opportunity at pagkakataon na binigay sa kanila. Theo James says Gaston and Keliana Morente are on fire. Nako, si Don
Genesis, may mensahe para sa'yo, Michelle. Ganda naman ng commentator. Kulot kasi yung hair ko, hindi sila sanay. Nakakulot yung hair ko for today. He's watching all the way from Mabalacat, Pampanga. 18-14 in favor of Ateneo. Looking to close the show here. Morado. Combination play para kay Morente. Puntos para sa Ateneo. Once again, the captain who scored 15 points last game against UP alongside Bea De Leon, talagang go-to person and very consistent spiker all throughout. She may commit her errors, she may get blocked sometimes, pero andyan pa rin yung confidence niya to spike the ball each and every time Gia Morado sets her up. She's the type of player na pag nasa gera siya, siya yung unang susugod. Itong si Michelle Morente. Kaya naman karapat-dapat siya na maging leader para sa Ateneo in the newest chapter, the newest challenge in their volleyball escapade here. Gopico, Morado, tossing it up to Hekiliana. Tan keeps it alive. Gopico from the back row. Malayo pa rin lamang ng Ateneo for this third set. They can afford a few errors on their part. Pero syempre, yung errors na yun, ang nahirapan sila last game nila versus UP. At kailangan pa rin nila kontrolin yung kanilang pagbigay ng mga free points sa kanilang kalaban. Service error there. And that has been hurting the cause of UST. Pangulabnan. Here's Ea Laure. And Ea Laure continues to fight para sa UST. Sabi nga natin, this is her final showing. Final flight, last dance para sa Collegiate Conference ng Shakey's Feeling Season 13. Para pag ganyan, yun yung mga words mo for graduating players, Anton, eh, no? But no, she's just going back to the high school UAAP at hindi natin siya makikita for the next season. Pero napakaswerte natin dahil kahit papano, we got a glimpse of the future for UST. Morado tossing it up to Gopico off the block. I'm sure pag lumalaki na ang high school ng UAAP, I'm sure isa sa mga i-cover din niya ng SNA, di ba, Anton? Dahil iba na rin yung level ng competition na nakikita natin sa ating UAAP High School Division. We've been expanding our coverage. We cover the palarong pambansa also. So, marami talagang maabangan dito sa SNA. Attack points para sa Ateneo, 5 lamang para sa UST dito sa set na ito. Tan. Morado, binigay kay De Leon. Once again, it's that freak combination, freak play by Morado and De Leon. Morado, read by Meneses. Wildest rally of the match. Gopico closes it. Just enough power and height on that ball, Anton. Di ba kanina sinasabi natin, medyo inconsistent itong pagpalo ni Ate Gopico, pero she proved on that spike na she can also put that ball down with a lot of power. Mangulabnan, quick attack para kay Meneses. Binuhay pa ni Tan. Free ball. Binigay ni Morente sa UST. Back set, Mangulabnan to Ea Laure. Balik ang bola sa UST. Mangulabnan, back set to Ea Laure. That's a point for UST. Never stopping and never giving up. Ito si Ea Laure. She got blocked once. She can't go back again. And syempre, Maji Mangulabnan really trusting her teammate to give them a point.
Morado, binigay kay Gopico. Match point now for Ateneo. Ateneo, now at match point. 24-18. Ateneo hoping to stay alive and look forward para sa kanilang susunod na laban kontra sa FEU. Pero hindi pa tapos ito. UST humihinga pa. FEU is number 2 in the team standing right now for the quarterfinals, and kailangan talaga ng Ateneo yung momentum para makapasok sa playoffs for our semifinals race. Ako, masakit din. Another service error by UST to end the set and ultimately end the match. Ateneo, winalis ang Tigresses. Panoorin natin itong shaky, shake and play of the set. Morado to Copico. This was after that long and exciting rally sa pagitan ng Tigresses at ng Lady Eagles. Ayan po ang set scoring sa dulo ng ating laban. 25-22, 25-19, 25-19 pabor sa Ateneo de Manila University Lady Eagles. And we see Bongay Gaston hugging her former teammates, Ea Laure and Jeep Mangulabnan. Ateneo getting the sweet taste of victory. And again, this team with a never say die attitude continues to stay alive dito sa Collegiate Conference, Michelle. Siyempre, ang daming mga pinakita ng ating mga guest players for today. Pero hindi na nababaw pa rin yung teamwork ng Ateneo. Ang dami nilang rallies na hindi nila binitawan yung bola. They didn't take their eyes and their effort off the ball. Kaya naman ang dami nilang close plays na nagpatayo sa mga crowd natin dito sa PhilSports Arena. All right, our Shakey's player of the match is at courtside with Janine Choi. So Kim, what do you think was the winning factor in winning today's ball game? I guess the winning factor was our teamwork and cooperation in the court. Kasi sa previous game po, sabi nga ni Mitch na nawalan kami ng confidence. So I guess we had to change our mindset na we have to play for each other and to play happy pa rin. Coach, winning your final game in the quarterfinals will assure you a better seat in the semifinals. So how is this going to be possible? Malaki yung posible makapasok kami sa semis kasi naka-adjust na yung team na, yung position ng team naka-adjust na. Coach, meron ka bang gustong batiin? Binabati ko yung mga sumusuporta sa Ateneo at sa baby ko at sa wife ko. Thank you, Coach Kim, because you are the player of the game. You are getting 1 box of Shakey's Pizza. Also, Coach, may tanong sa'yo si Anton. Coach Sherwin, si Anton Rosto kasama si Michelle Gumabaw. Lagi na lang kayo napapasabak sa mga do-or-die matches dito sa Shakey's V-League. Ano ba ang meron sa Ateneo? At ayaw niyong matalo, gusto niyo pang ipagpatuloy ang inyong kampanya dito sa tournament? Practice lang kami ng practice kasi syempre every game naman lagi crucial kasi nga off-season, so training lang ng training. O sige, Coach, congratulations. Good luck sa inyong laban kontra sa FEU. Maraming salamat, Janine Choi, Kim Hekeliana, and Coach Sherwin Meneses. And we're looking forward, Michelle, sa kanilang laban kontra sa FEU sa darating na Miyerkules. Kung titignan natin, Anton, 2 sets ang binigay ng UST with a service error, and Ateneo just taking advantage with all of their aces and their teamwork. Sabi nga ni Kim Hekeliana kanina, kaya naging madali para sa kanila ang 3 straight wins. Alright, so we will see you all again on Wednesday as Ateneo stays alive after sweeping UST 3-0. Sa ngalan ni Direk Al Neri, Executive Producer Malu Neri, Janine Choi, Michelle Gumabaw, at ng lahat ng mga bumubuo ng ABS-CBN Sports, ako po si Anton Roas, nagsasabing magkita-kita muli tayo sa Miyerkules for more volleyball action dito sa Shakey's V-League Season 13 Collegiate Conference sa SNA, kung saan patuloy tayong sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino.